Eto nga pala mga boss, yung isa sa mga pinakamatinding base dito sa Town Hall 17. Dahil kung titingnan nyo dito yung base ng itsura ng mga forma, ay eto yung tinatawag para kapusin sa oras yung mga umaatak dito sa ganitong klase ng base. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo kung anong klase tong base na to. Dahil kung titingnan nyo dito yung pinakang gitna, yung mga Inferno Tower of Fire Speeder, kasama na din dito yung multigear, ay napapalibutan dito ng Ridge Tower. Samantalang etong monolith naman ay protektado ng mga bantay sa Clan Castle. Tapos kung titingnan nyo dito yung pwesto ng Town Hall, napapalibutan nyo ng Invisible Spell Tower para dyan magiwahiwala yung troops ang umaatak at dyan na rin maubos isa-isa yung mga troops ng kalaban. Tapos kung titingnan nyo dito yung bawat piraso ng wall, napapalibutan nyo ng bawat sulok ng base para walang makuhang value yung Dragon Duke, pati na rin yung Giant Arrow ni Archer Queen. Eto nga din pala yung ginagamit ko ngayon dito sa Clan War League. Tapos etong umatak sa atin ngayon mga boss ay dating pumapasok sa global ranking. Kaya dito natin makikita kung kakayanin ba ng dating pumapasok sa global etong ganitong klase ng base. At speaking of Town Hall 18 mga boss, ay mas nakakalamang ang Town Hall 18 laban dito sa Town Hall 17 natin. Pero tingnan nyo naman yung nangyari mga boss. Pagkalapag na pagkalapag pa lang niya dito ng dragon, ay isa-isa na agad na ubos dito yung iba niyang troops. Hindi niya din basta-basta matatanggal yung Town Hall dyan. Dahil bukod sa napapalibutan ng mga traps yung area na yan, ay hindi niya namamalaya na isa-isa na palang inuubos ng mga Fire Speeder etong mga dragon niya. Dahil napakaswabe ng pwesto ng mga Fire Speeder dyan, para dyan din ma-takedown yung mga troops at heroes ng umaatak. Tapos kung titingnan nyo dito yung ginagawa niya, nilalapagan niya ng freeze spell etong ating Ridge Tower, kasi siguradong ubos dito yung mga troops niya kapag pumutok yan. Napansin nyo ba mga boss kung gaano kabilis yung pangyayari nung pumutok dito yung Ridge Tower sa gitna? Dahil napapalibutan ng Ridge Tower dyan yung mga tatlong Inferno Tower, ay siguradong napakasakit niyan. Hindi ko akalain na kahit Max Town Hall 18 mga boss ay talagang mahihirapan sa ganitong klase ng base. Yung tipong sa dami dito ng totem na dala niya para mailigtas yung mga troops niya, pero walang kaligtas-ligtas sa mga multi-Inferno Tower. At ang pinaganda pa dito mga boss, lahat ng major defense ay talagang nakapalibot sa buong base. Tapos hindi rin basta-basta dito matatanggal yung monolith. Dahil kapag lumabas yung mga bantay dyan mga boss, sigurado, para na yung tinorture dyan ng monolith. Dahil kung titingnan nyo naman dito mga boss, habang nagbabalak yung Archer Queen niya natanggalin dito yung monolith, eh hindi niya nalalaman na may mga bantay pala dito para pigilan yung ginagawa niya. Kaya kung gusto nyo ng ganitong klase ng base mga boss, ay walang problema, ipamimigay ko to sa inyo. At baka naman sabihing air attack lang yung kahinaan nito, kaya sige, ipapakita ko rin sa inyo mga boss kung kakayanin ba ng ground attack etong ganitong klase ng base. Dahil kung titingnan nyo naman dito yung umatak, halos gumamit na siya dito ng hero potion para mamax yung mga heroes niya. Tapos meta troops pa yung gamit. Pansin nyo ba mga boss, bagsak agad dito yung kanyang Grand Warden. Tapos kung titingnan nyo yung nangyari, kumaliwa dito yung iba niyang thrower, tapos itong kabilang thrower ay papunta namang kanan. Ibig sabihin mga boss, ay talagang malaki yung chance na magiwahiwalay dito yung mga troops at heroes. Kaya kahit pabinuhay niya dito yung kanyang Grand Warden, ay babagsak pa rin yan dito sa may bandang Fire Speeder. Ito nga pala yung purpose ng base na to mga boss, kung bakit napakahaba ng wall niyan. Ibig sabihin yan mga boss ay para talaga kapusin sa oras dito yung umatak, para mas lalong malito yung kanyang mga troops pagdating sa dadaanan ng kanyang mga troops at heroes. Kaya mag-shoutout muna tayo mga boss sa mga viewers natin na gustong magpa-shoutout dito sa page natin. Kaya shoutout dito kay Christy Gaitan from Iloilo. Shoutout na rin dito sa mga solid supporter natin. Shoutout sa'yo Mang Jose. At syempre shoutout na rin sa'yo Jerickson Pareha, pati na rin sa'yo Greg Suelo. Kaya kung isa ka sa may-ari ng ganitong klase ng base, ay talagang napakaswerte mo, kasi talagang napakatibay nitong base na to. Na kahit pa Town Hall 18 pa yung umatak, at kahit meta thrower pa yung umatak mga boss,
ay talagang nahirapan sa ganitong klase ng base. Tapos kung titingnan nyo, halos ubos na dito yung mga throwers niya. Pero may monolith pa dito tapos may bantay para pigilan dito yung mga natitira niyang troops. Kaya una pa lang sinabi ko na talagang malaki yung tsansa dito. Nakapusin talaga sa oras yung mga umaatak sa base. Dahil bukod sa napakalawak dito ng pwesto ng mga depensa, ay grabe, nakapalibot lahat ng major defense. At eto namang mga bantay sa Clan Castle ay hindi titigil hanggat hindi kinakapos sa oras yung umaatak. Dahil kahit gaano pa kameta yung thrower mga boss, ay grabe, halos kinukulit lang nito mga ice sound para makapag-hit dito yung ating scatter shot. Tapos kung titingnan nyo dito, halos napakadami pa dito ng buildings na natira. Pero sigurado ubos oras na yung mangyayari dyan. Kaya kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng content about sa Clash of Clans mga boss, ay huwag nyong kalimutang i-like at i-share tong video natin para lagi kang updated sa mga content na gagawin natin. Ilalagay ko na nga lang pala mga boss yung link ng base na to dito sa ating YouTube channel para kung subukan mong gamitin etong base na to ay siguradong mapapangiti ka habang tinitingnan mo yung resulta ng mga umaatake sa'yo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa page natin ay pindutin mo lang yung follow button natin. Maraming salamat nga pala sa panonood nyo guys, and to God be the glory.